Finally, nireveal na kahapon ang GP Florida Scania Executive Sleeper Bus, ang pinakabagong top-of-the-line unit sa Cagayan. Tara, samahan niyo ako na i-review at maki-road test dito sa pinakaunang Scania Sleeper Bus sa Pilipinas. Ako nga pala si Makimatik at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Late na ako nakarating dito sa BJ Mercantile EDSA. Sorry po, buti na lang at naabutan ko bago i-reveal yung bus. Grabe no, parang artistang pababa sa kotse yung dating. Talagang all eyes para sa pinakaunang sleeper bus ni Scania. After i-unveil ay sinimulan na ang blessing ceremony. After ng blessing ng buses ay nagpatuloy na ang handover event. Scania is a Swedish brand. So, originally, hindi lang naging ganun kakilala si Scania dito sa Pilipinas. So, hindi lang po bus, meron din tayong trucks. Tracking system. So, basically, this is like an operational tool. Alam nyo, nung una, parang ayaw ko na nang gumamit ng European bus sa tutunan. Panay pabida sa akin. Pare, punta tayo sa BJ Mercantile, may papakita ako sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat. Buong pamilya ko nagpapasalamat dahil sa ibinigay niyong suporta sa amin. Para sa interested mapanood ang buong event proper ay pwede niyong balikan ang live video ni BJ Mercantile sa Facebook. Tara at i-review na natin ang features ni Executive Sleeper Bus. Simulan natin sa exterior. Ang bus na ito ay isang BM22T sleeper bus na gawa ni Del Monte Motor Works. Niretain pa din yung B-pillar or landaw ng Marco Polo since ito na ang naging staple identity sa local buses ni Florida. Sa pangilalim naman at makina, ito ay isang Scania K360iB with Scania DC13 Euro 5 engine capable of 360 horsepower. Ang lakas no? Electronically controlled na din yung air suspension, so kaya nito mag-kneel down and kaya din tumingkayad. And pagbus ni Scania, laging may stainless hubcaps. Tara, sa interior naman tayo. Pagpasok ay bubungad sa iyo ang napaka-eleganteng isletang CR. Take note, ang interiors na ito ay outsourced at hindi gawa ni Del Monte Motor Works. Ito ay designed and crafted ng anak ni Sir June na isang student architect. Ang naging combination ng design is black leather fabric and mahogany colored vinyl na may blue accent light strips sa flooring, ceiling, and bed partition. Ito ay naka 1x1 sleeping beds configuration na designed and manufactured ni Eurotex mismo. Kaya paniguradong malambot, durable, and comfortable. Plus, meron din headrest for head and neck support. And bawat beds ay may bus pads, cup holders, and elevated platform para sa ibang maliliit na gamit. Yung charging ports nito ay bus pads mounted. So, yung USB port sa bus pod ang nagsisilbing outlet. May free to use din na headphones and blankets para sa better riding experience. Hindi nga lang pwede iuwi at ito ay property in Florida. Kada sasakay na pasahero ay may libre din na bottled water, snacks sa stopover at shoe bag para sa mga gusto magtanggal ng sapatos. Pinaka-na-amaze ako dito is yung pneumatically controlled steps para sa upper beds. Sobrang gandang innovation nito at hindi mahihirapan umakyat baba yung pasahero. Kailangan lang pindutin yung button at kusa ng bababa. At once na nakaakyat na ay pipindutin lang ulit para sumara. Thank
Thank you po. Mark Francisco. 12:30 PM at in-announce na kung saan nakadesignate na bus ng mga media partners and mga bus enthusiasts. Ang destination namin is yung Pink Pantry, Pura Tarlac stopover ni GP Florida. Wait na tayo. So, ayun po, no? Morning, sir. Oo, nakapwesto na yun iba, no? Patulog na eh. Enjoy nyo, buti pa kayo nakasakay na ako, di pa kayo nakasakay na. Mag-aabot na ayun, no? Pinararamdam niya lang sa inyo yung air suspension. Yun na, road test. Enjoy niyo na. Thank you po. Thank you. Initial observation, okay na okay yung haba ng beds dito sa upper portion. Okay din yung headroom para makagalaw ka ng maayos. Anong masasabi mo sa... Dito sa pwesto ko is very minimal lang yung engine sound compared sa DM22T na standard coach. Medyo rinig talaga yung engine rumble. Well, that makes sense nga naman since sleeper bus ito. Napakaganda ng sound insulation na nilagay at very tahimik sa loob. Wala din naman kumakalampag na moldings kaya maganda yung pagkakagawa. Bigla siya sumasabot. 2:45 PM at narating na namin ang Pink Pantry dito sa Pura Tarlac.
Pagpasok nga namin ay na-surprise kami gawa ng akala namin is merienda lang yung hinanda. Pero may catering service pala na hinanda para sa amin. Meron din silang cafe dito na may pastries, coffee-based drinks, and fraps. Thank you, sir. Anything. Ito yung menu nila dito. Isang cafe mo ka na lang po na po. Thank you po. Sobrang sarap ng mga pagkain hinanda at talagang busog lahat ng visitors. After kumain ay pinapwesto na yung dalawang sleeper bus dito sa likod para sa konting pictorial. Wala kasi number eh. Yung Apari line pala yung atin, hindi Santa Ana. Sir Jeff, oh. Bye-bye. Bye, Charles. 4:35 PM at paalis na kami dito sa Pink Pantry. Tuloy-tuloy na ulit ang biyahe hanggang makabalik sa BJ Mercantile.
May bus na babaliw. Nagtaka nga yung lahat nung lumiko yung isang bus papasok ng Concepcion exit. Akala tuloy ng lahat ay magbabayan-bayan yung bus. Yun pala is may ibinabalang yung isang bus dito sa Concepcion. Wrong turn. Wrong turn. Wala na. Kitang-kita mo. Ginaya yung hindi ko. Hindi, masunurin lang. Tama yan. Pinag-push na naman tayo pa di. Para saan nga bang sumakay tayo ng sleeper bus kung hindi naman tayo matutulog? Kalabas kami ng expressway around 7:15 PM, approaching BJ Mercantile. Exactly 7:30 PM ay nakabalik na kami. All in all, kahit short distance lang yung pinuntahan natin ay sobrang sulit naman. What more pa kung sa actual trip? I highly recommend this mga ka-bus trip considering kung gaano kaluwang at komportable yung beds. Plus, okay na okay din yung presyo ng ticket for a 1x1 sleeper bus. Gusto ko nga din magpasalamat kay Sir Marvy, also known as Navigator, for inviting me in this event and road test. Thank you so much po. Ang lamig! Parang hotdog sa freezer. Thank you, sir. Thank you po. Kayo mga ka-bus trip, anong masasabi niyo dito? Comment down below. O paano, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!